of Christianity, the new beginning of the church. Ito po ang history. Siya kayo po yan. Sa likong ko. Pagtinyo lang ha, no? Okay, tuloy po natin. So dito po, curious po yung mga disciples dahil, yes, Lord, kailangan namin yan. We need this power. We're going to receive this power because we need to topple the Roman Empire. Kasi itong mga Roman Empire masyado ng oppressive siguro. Kasi ito nangyari po sa Pilipinas. It was, ano ba nangyari sa atin sa Pilipinas? 100 years ruled by Spanish regime, di ba? So, 300 years? Oh, mali pala ako, no? Hindi mo pala. Espanyol. So, ilang years po na ganon. So, expected ng mga disciples na, Lord, ito na, kailangan namin ng kapangyarihan. Tayo naman po mga kapatid. Diba? Kung gusto natin maghiganti, gusto natin makaalis doon sa kinaroon natin, kailangan natin ng kapangyarihan. Kailangan nyo ba ng kapangyarihan? Gusto pa natin ng kapangyarihan. Para saan? Para magpagigantiin yung sarili? Pag mayroon kayong dahil napi-api na kayo? Dahil napi-api na kayo, makikita mo. Diba? Gusto natin maghihiganti, kailangan natin ng... Bakit? Sisilaglagan lahat. Gusto natin ng kapangyarihan. You will receive power. Ito po ang pangako ng ating Panginoon Kristo. And in verse 6, sabi doon, sa verse 6, Lord, are you going to restore the kingdom of Israel? Kasi po mga kapatid, expected ng mga disciples na sa lumang tipang marami pong mga pangako ng ating Panginoon Diyos na I'm going to restore the kingdom of Israel. At nung nangangaral po ng ating Panginoon Kristo, pinangako na, sinabi niya na sa kanyang mga disciples na you will going to rule, kasama ko kayo. You're going to rule. So, yung expectation naman ng mga disciples is yung kasali sila na mamamahala sa buong Israel. So, yun ang expected nila. So, iba yung kanilang mindset. Because they are after about the position. They are after mayroon silang makuha. Di ba kung sometimes mga kapatid, tayo kung mayroong gusto natin makuha, halimbawa, sakay siya, naku, kung ako lang ang leader niya. Di ba? Pagpapre natin, naku, kung ako ang uyakatan yun, igok siya. Kubi siya. Diba? Ano pang purpose? Bakit kailangan natin ng kapangyarihan? Dito po, mga kapatid, mayroon ng promise ng ating Panginoon. So, in Ezekiel chapter 39, verse 29, babasahin ko na lang, I will no longer hide my face from them, for I will pour out my spirit on the house of Israel declares the sovereign Lord. So, inaasahan po ng mga Israelites na mare-restore muli yung kingdom ng Israel. So when Jesus says that the long-awaited, yung outpouring ng banal na Espiritu, subalit, ang iba po ang plano ng Panginoon. Ang plano niya is going to pour out His Holy Spirit, not nagagamitin nila yung para sa kanilang sariling kapakanan to rule the world. Hindi po yun. But another kingdom. Mauunawan natin po mga kapatid. There's the kingdom of God and the kingdom of darkness. Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon si Kristo, nakasali po tayo sa the kingdom of darkness, in this kingdom, in this world. Kaya po yung pamantayan o yung kahit yung kaisipan ay nasa ibabaw lang. Ano ko niyo mga kapatid? Unless that we are born again, okay, transferred into the kingdom of God, saka na natin maunawahan yung pangalawang kingdom na yun. So ito po, yung kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon in John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom. Where is the kingdom ngayon? Sa langit, sa heaven? Paano na yun sa baba? Ang kaharian ng Diyos ay nasa sa atin. Kaya nga sabi, the kingdom of Jesus will go farthest to the earth. Through the power of the Holy Spirit will go.
ay tutulungan tayo na ma-conquer ang kingdom ito, ma-subdue ang kingdom na ito, na maibalik po sa ariyan ng Diyos dahil ito po ang plano ng Panginoon. Okay? So, they ask for a clarification sa verse 7. Sa verse 7, Lord, are you at this time going to restore the kingdom? Naglilinaw na naman kami, Panginoong si Kristo, dahil sinabi mo niyan. Do you mean that the end time is too close? The final kingdom is about to establish in just 3 days? Dahil after 3 days po, nandun na po yung Pentecost, yung ating pinag-aralan nakarang linggo. Ngayon, ready na kami ito. We are convinced already. Now, let's go and fight the Roman kingdom. Let's go and fight and topple the kingdom of Rome. Yun siguro kanilang kaisipan. But Jesus